class for whatever reason. Hopefully, maka-attend pa rin sila despite technical difficulties or whatever difficulties you might have. So ayan, malapit na tayo matapos. After this, 2 chapter na lang yung pag-uusapan natin sa January. And then tapos na yung mga requirements dahil tapos na yung case. Finals na lang. So advance congratulations to all of you. So nakatapos tayong lahat ng SEM kahit na nasa new normal, na kahit na mahirap, kahit na ang daming adjustments. Congratulations to all of us. It's been a very pleasant experience for me because as I've said in our first meetings, this is my first time teaching. So, dream ko talaga maging teacher. I think passion ko maging teacher. And because of the pandemic and the new normal, nagkatotoo siya. Pero parang next SEM yata ay i-open na yung possibility of having a face-to-face discussion. So, let's see kung ano mangyayari. And if ever, let's see each other kapag nag-face-to-face na. Although Saturday pa rin palagi yung classes ko. So, if ever, Saturday nyo lang ako makikita sa university. Okay, before I begin, can I have all your videos up? Open cam tayo para lang makita ko kayo. Pa-open cam ako para lang makita kung sino yung mga present. Nakakalungkot lang kasi yung pag nagkaklase tayo, parang kayo rin yung nakikita ko. Yung iba niya mga classmate, alam ko lang yung pangalan pero hindi ko sila makikita pa talaga or hindi nakakausap. Pero well, that's one of the challenges of new normal. Siguro next SEM kapag mayroon ulit subject na magiging teacher nyo ako. Hopefully not the same subject kasi ibig sabihin na nag-ulit kayo yung same subject. Pero wala namang babagsak siguro sa inyo basta gawin nyo lang lahat ng mga requirement. So I'll begin my discussion for this afternoon. So as you know, nakita nyo naman ito sa in-upload ko sa Google Classroom and sa Facebook group. Today we will be discussing supply chain management. So kung mapapansin nyo, dun sa mga previous chapters at discussions natin, palagi natin paulit-ulit na naririnig yung supply chain management. Kasi talaga, pag sinabing supply chain management, ito yung paboritong anak ng operations management. Kasi as you will find out later on, halos dito lahat umiikot ng mga ginagawa sa operations, ng mga activities sa operations. And at the same time, kapag ang supply chain management ay pumalpak, lahat papalpak. Inventory management, papalpak, forecasting, papalpak, at saka yung iba pang mga concepts, capacity planning, yung mga ganun, lahat yan papalpak kapag hindi maganda or tama ang ating supply chain management. So, without further ado, pag-uusapan natin ngayon itong mga topics na to listed in an outline in your module. So first, let's define first yung supply chain. Itong supply chain, pinag-usapan na rin natin to yung first chapter pa lang actually. Naaalala nyo ba yung value chain? Yung sinabi natin nung first chapter. Sa quiz number 1, tinanong natin yan. Ano nga ba, bakit nga ba value chain ang tawag sa kanya? Tingnan nga natin kung sino makakapag-explain bakit nga ba value chain ang tawag dito. Tanungin natin si Kimberly Shokson. Kimberly, good afternoon. Good afternoon po, sir. Bakit nga ba value chain ang tawag sa value chain? Bakit hindi chainmail o kaya chain something? Bakit value chain ang tawag sa kanya? Para po sa akin, kaya po siya tinawag na value chain. Kasi po napaka-importante niya po. Like nga po yung supply chain na napag-usapan natin po dati. Dito po nakapaloob po lahat ng mga involved from supplier po to final customer na involved po na mag-produce and mag-deliver po ng product. Okay, thank you, Kimberly. So I'd like to hear another answer para lang ma-compare ko kung ano talaga yung understanding natin ng value chain. Can I hear from Raymart Collado? Raymart, hello. Malas nyo, ang onti nyo, natatawag tuloy kayo. Raymart, yes. Ano palagay mo ng reason? Bakit? Siguro po sa akin kasi yung value chain po kasi diba, supply chain, so process po siya which yung company nag-add ng value to its raw materials to produce products. Okay, thank you very much, Raymart. So tamang-tama ang sagot ni Kimberly at saka ni Raymart. Sakto yung hinahanap kong definition or reason bakit value chain ang tawag. Again, sorry sa naririnig yung video ko sa kapitbahay. Meron may birthday doon, hindi ko naman sila masasaway. Pero sana hindi kayo nadidistract. But let me know just in case nadidistract kayo para we'll find something out. But then, going back,
very good yung binigay yung inputs about value chain. Tama. Value chain yung another term for supply chain because number one, this is very important for a company to run smoothly and efficiently. And then second, tama yung sinabi ni Raymar na as you go along the supply chain, you add value from raw materials down to the final customer. So yun ang ibig sabihin bakit siya naging value chain. So to define this formally, supply chain is a sequence of organizations, including their facilities, functions, and activities that are involved in producing and delivering a product or service. So mahabang-mahaba yung supply chain. Starting from procurement of raw materials from the suppliers, ending in the development of the product or service that we are providing to our customers. That is supply chain. And supply chain management naman is the strategic, take note of the word strategic coordination of the supply chain for the purpose of integrating supply and demand management. So SCM or the value chain management aims to integrate or pagdugtungin yung supply management, managing our suppliers, managing our raw materials, and managing the demand from our customers. So napaka-importante nito dahil dito talaga umiikot yung buong operations management sa supply chain. So what are those facilities na sinasabi natin na involved in the supply chain management? Of course, ito yung mga warehouse ng company, factories, distribution centers, processing centers, retail outlets, and then kasama yung mga functions and activities. So kung mapapansin nyo, yung mga functions and activities, ito yung mga pinag-usapan nating chapters ng mga naunang panahon. Forecasting, purchasing, inventory management, quality assurance, even customer service, kasama sa mga functions and activities in supply chain management. So to give you a picture of to give you an illustration of supply chain management. So dinifferentiate natin yung supply chain ng isang manufacturing versus a service. Because as you know, dapat at this point, alam na natin na although similar ang manufacturing and service, meron pa rin silang mga important differences. So sa manufacturing, so syempre galing sa supplier, doon tayo magsisimula, yung raw materials, ilalagay natin sa storage before we manufacture. After we manufacture yung products and services, dadalhin ulit natin siya sa storage para i-deliver sa mga distributors at saka mga retailers bago dumating sa customer. Ganun kahaba kapag manufacturing supply chain. Kapag service supply chain, mas simple, pero kaparehas na pa rin. Galing sa supplier, yung raw materials, ilalagay sa storage. Raw materials meaning ito yung mga ginagamit nilang materials to perform the service. Then after ng storage, since walang inventory ang service na agad. And then down to the customer. So yan yung itsura ng ating, yan yung graphical illustration ng ating supply chain management for both manufacturing and service. So as I've said, paulit-ulit ako kanina nung nag-i-introduce ako, supply chains are the lifeblood of any business organization. Kasi sila ang nagkokonekta ng lahat about operations ng isang company. From suppliers, sa mga producers, yung mga factory workers natin, down to the final customers. So napakadaming pinag-uusapan dito sa supply chain. Isa siyang malaking issue, isa siyang napaka-importante at malaking issue para sa isang company na dapat ay pagtuunan ng pansin ng lahat ng mga operations manager and lahat ng mga nagtatrabaho sa company. Lalo na kung mapopromote kayo. So kung magiging sa start, staff muna kayo, magiging assistant manager, team lead, manager, vice president, yung mga ganyan, napaka-importante na familiar kayo sa supply chain management because this has the biggest impact in any organization. Kasi nga, lifeblood mo siya. So before we proceed with the nitty-gritty details of the supply chain management, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga trends dito sa ating supply chain management. Kung ano yung mga pinag-uusap-usapan pagdating sa supply chain management. So, very recently, nagkaroon na ng measurement of supply chain return on investment. So, hindi na siya basta gagawin mo lang. Kailangan, i-measure na rin kung meron ba talaga siyang positive impact sa company in the form of positive or high ROI or return on investment. And then, of course, uso-uso na kasi ngayon yung loving the environment,
protecting the environment, meron na ring trends on greening the supply chain. So it involves redesigning products and services para environment friendly, reducing packaging para konti yung tinatapon ng mga consumers, and then lumalapit dun sa mga sources ng raw materials para yung travel, konti lang din yung magiging pollution brought about by the delivery trucks and vans. And then, trends din, of course, yung re-evaluating outsourcing. So, titignan natin kung saan ba pwedeng i-improve ba yung mga outsourcing, kasi baka pwedeng nag-outsource nga tayo, nakakatipid nga tayo sa pagbayad natin ng labor, pero yung lead time naman for the delivery of goods, tumatagal. Tumataas yung transportation cost. So, kailangan natin i-improve or i-re-evaluate yung outsourcing natin. And then, because we're in the internet age, internet era, yung technology natin talagang hindi mapigilan. As in, palaki ng palaki ang contribution and impact ng technology sa atin, we have to integrate IT sa supply chain management para din mas mabilis yung decision making. Kasi kapag computerized yung processes, mas mabilis yung decision making, mas mabilis magpalit ng variables para malaman kung ano yung effect nito dito. And then of course, palaging nandyan yung risk management. We wanted to identify kung ano yung mga risk, ano yung possible effect niya sa atin, sa company, and kung ano yung mga chance na mangyayari yung mga risk na yun. And then of course, pag nalaman natin, kailangan natin gumawa ng mga steps for us to control or at least manage these risks. And just last week lang natin pinag-usapan, no? Last week natin pinag-usapan, many business are now adopting lean principles to improve the performance of their supply chain. So gusto natin i-reduce yung mga waste para walang masyadong sayang, and just in time yung delivery ng supplies from the suppliers and our products and services to our customers. Of course, dahil nga with the onset of technology, the internet era, nagkaroon na ng global supply chains. Mas madali na makipag-coordinate sa mga suppliers and even customers beyond the borders of our country. So kaya nagkaroon ng global supply chain. Wait lang, mag-reply lang ako kay John kasi naubusan daw siya ng data. Sabi ko, wait lang. Okay. Okay. So, ano ba tayo? Okay, so sabi ko nga with the onset of technology, internet era, naging mas madali na para sa mga companies ang makipag-coordinate sa mga suppliers and customers outside the vicinity of their country. So nagkaroon ng global supply chains. But we must know na kapag merong global supply chains, ibig sabihin mas complex yung mga nagiging problema compared sa mga local supply chains lang. Kasi meron kang language barrier, culture barrier, transportation cost, for example, definitely mas tataas. May political din, yung mga lagay, corruption, bribery, yung mga ganyan, nagiging problema mo na rin siya sa pag nagkaroon ka ng global supply chains. And of course, kapag may mga environmentalist na matatamaan, magiging concern mo rin siya sa supply chain mo kapag naging global ka na. But then again, so having said all those things about supply chain, ito ang mga responsibilities ng ating mga tao sa isang company. They divided this to 3 responsibilities: strategic, tactical, and operational. At this point, I'd like to ask you kung ano nga ba ang differences ng tatlo. Pinag-usapan na natin to earlier yung kung anong difference ng strategic, tactical, and operational. I'd like to hear from you kung your thoughts on what is the reason why pinaghiwa-hiwalay itong tatlong to and sino ang responsible sa tatlong to. Can I hear from Ladine Grueso? Hello. Ladine Grueso. Yan. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Pwede ba katang tanongin kung ano ang reason bakit pinaghiwa-hiwalay itong strategic, tactical, and operational, and sino ba ang responsible dito sa bawat isang responsibility? Yung strategic po, sir, para po sa akin, kasi po kung matagalan po kasi ito, with the span of 3 to 6 years po, katulad po din nung sa iba din po na tinapik dati. Ayun, mas
mas ano siya, buong organization na po yung involved doon. Unlike po doon sa tactical at saka sa operational po. Ano ba yung tactical at saka operational? Diretso mo na. Yung tactical po is 1 year to 3 years po, ganun po sir. Tapos Operational hindi po. naman? Sa operational naman po, with less than a year po. Okay, very good. Thank you very much, Ladine. So tama ang sinabi ni Ladine. Yung strategic, mas long-term yung pinag-uusapan dito. Nagbigay siya ng period 3 to 5 years. Tama. Pag tactical naman, medium-term. Long-term yung strategic, medium-term yung tactical sa mga 1 to 3 years. Operational naman, ito yung within a year or within a month or day. Basta short-term ang operational. So sa strategic responsibilities, ang may responsibility dito usually ay yung board of directors, yung owners, yung top management. Pag tactical responsibilities naman, ang responsible dito yung mga vice president, okay, mga middle managers, and then yung operational responsibilities naman, ang involved dito of course yung mga supervisor levels at saka yung mga staff. So makikita nyo ngayon sa mga susunod na slides kung ano ba yung mga responsibilities nila in terms of supply chain management. So kung top management ka or board of directors ka, strategic and long-term ang iyong point of view, ito yung mga responsibilities mo. Alignment, of course, ng supply chain strategy. Network configuration. Network not only meaning network na IT ha. Network meaning location of suppliers, warehouses, kung saan ka magpo-produce, and saan mo ilalagay ang mga distribution centers. Information technology, syempre sila ang mag-decide dito dahil sila yung nasa taas. Makikita nila kung ano yung mga processes na kailangan i-integrate throughout the supply chain para makapag-share ng information, para mas mabilis makapag-decide if ever kailangan ng decision. And kung may mga factors and variables na kailangan palitan, mas madali nga with information technology. And then of course, products and services. Sila ang mag-decide kung anong products and services ang ibebenta nila. Kung may bago ba or mayroong improvement lang na gano'n. Sa tactical naman, hindi pa pala, sa strategic responsibilities pa rin, kasali pa rin dyan yung capacity planning, strategic partnerships with your suppliers and the customers, distribution strategy, ano ba yung mga regions or area na gusto mong puntahan in terms of market demand and market entry, and then uncertainty and risk reduction, kasama pa rin siya sa mga strategic responsibilities. So kung mapapansin nyo, malaki ang coverage ng responsibility ng mga strategic personnel, pero kahit na malaki ang coverage, hindi siya madetalye kagaya ng mga susunod na responsibilities na makikita nyo later on. Okay. Sa tactical responsibilities, bumaba tayo ng konti, nasa mga vice president na tayo. So ito, medium term, yung decision-making points, pero at the same time, medyo nadagdagan ng konti, smaller yung scale, pero nadagdagan ng konti yung details na kailangan nila. So sila yung gagawa ng forecasting, sourcing of suppliers, operations planning. So sila yung makikipag-coordinate ng supply chain outside at saka supply chain within the company. Of course, they also be the one to manage their inventory. Managing an inventory in terms of deciding where in the supply chain to store the various types of inventory. Saan mo ilalagay? So ang question dito is, saan ba iso-store yung mga raw materials, semi-finished goods, at saka finished goods? Hindi sila yung mag-order. So kung makikita nyo later on, doon sa susunod na responsibility pa yung napaka-detailed na requirement na yon. Transportation planning, sa tactical responsibilities din. And of course, collaborating. Collaborating with supply chain partners, internally and externally. And then lastly, ito yung mga supervisor. Ito talaga yung malapit sa gera. So sila, smaller yung scope, smaller din yung period kasi usually within a year lang, but then mas madaming details na kailangan. So sila yung magsa-schedule ng operations, delivery, sila ang tatanggap ng mga orders from the suppliers, sila din ang magko-convert ng mga raw materials into final products. Order fulfilling, sila yung mag-order. Managing inventory, ito yung sinasabi ko kanina. Sa tactical responsibilities, may managing inventory din, but it's more on deciding where in the supply chain to store the various types of inventory lang. Sa operational responsibilities, sila na yung nag-maintain ng inventory, sila din yung nag-order ng mga inventory.
So mas detailed yung kanila compared dun sa tactical. Then shipping, information sharing, and controlling. So kung mapapansin nyo, mas detailed yung sa operational, pero mas smaller yung scale. So lahat sila importante, pero lahat sila may kanya-kanyang role na kailangan gampanan. Kung mapapansin nyo rin, nagsimula ang topic natin dito sa ating operations management class from the very broad definition of operations management, applications of operations management. Tapos nag-usapan natin yung mga topics na related sa strategic responsibilities, pababa tayo ng pababa. Ngayon, nandito na tayo sa operational side. Kasi last week, pinag-usapan natin yung managing inventory, di ba? Kung papungalan ka o-order, tsaka magkano yung o-orderin mo. Okay, so I hope the management responsibilities are clear and the division or assignment of the responsibilities are also clear to you. Any questions so far? Lang question from anyone from the class? Naintindihang mabuti? Okay, if there are no questions so far, I'll continue with procurement. So, pag sinabing procurement, ito yung pagkuha mo na ng raw materials from the suppliers. Ang primary responsible dito, of course, palagi is yung purchasing department. Most of the companies, siguro mga 5% lang yung walang purchasing department, but if ever, I don't know how they do this. Siguro wala lang silang formal definition of purchasing department, but all companies would have someone assigned to do procurement for them. So sila yung bumibili ng raw materials, sila din yung bumibili ng mga supplies, yung mga stapler, bond paper, table sa office, lahat ng yan dumadaan sa purchasing department. Kasi napaka-importante nila dahil sila ang nagsasabi ng kung saan ka ba dapat bumili, of course yung pinaka-cost efficient, and then yung quality of course ng bibilhin, and then timing ng delivery ng goods or services, and then supplies. So si procurement, marami siyang interaction, marami siyang interfaces sa loob ng company. So of course, si purchasing, makikipag-usap yan sa receiving. Dahil si purchasing yung mag-order, si receiving yung tatanggap. Si purchasing din, may coordination sa design at marami pang iba. So of course, meron siyang direct na interaction kay suppliers dahil siya nga, sa kanya nga mag-order ng mga supplies. So kung marirealize nyo din, pa nagkatrabaho na kayo, kadalasan itong purchasing, possible source din ito ng possible source ng corruption within the company. Kasi itong mga suppliers na to, minsan, maglalagay sila sa mga taga-purchasing department, mag-bribe sila, magbibigay sila ng lagay sa mga taga-purchasing para sila ang piliin ng purchasing at sa kanila bumili. So important pa rin, of course, sa purchasing department, sa procurement process, ang ethics. So kailangan palagi natin i-maintain ang business ethics. So ito naman yung mga activities or interfaces ng procurement sa iba't ibang group within the firm. Operations, accounting, design and engineering, receiving, and then suppliers. So dyan makikita nyo kung saan ba sila nag-i-interact dyan sa mga grupong yan. So for example, pakibasa na lang later on, but for example, yung design and engineering, yung purchasing nakikipag-usap sa kanila because yung design and engineering, yung nagde-design kung ano ba ang gusto nilang specifications ng goods, raw materials na kailangan nila from the suppliers. So, si design and engineering, siya yung gagawa ng product. So, siya ang magsasabi kay purchasing kung ano ang o-orderin. So, again, sorry din sa nag-video ko. Okay, so purchasing cycle. So, very simply put, ito yung steps na kailangan ng purchasing department, procurement department sa pag-order from the suppliers and pag-receive ng shipment. So, of course, si purchasing, makaka-receive siya ng request from different groups within the company. So, magre-request ng raw materials, magre-request ng mga supplies, ng mga stapler, laptop, mouse, yung mga ganun. Lahat yun, idadaan yan sa requisition order. So, mag-receive yun ni purchasing. Si purchasing yung pipili ng supplier. Siya din yung o-order dun sa supplier. Tapos, magmamonitor siya kung kailan i-deliver at kung tama ba yung mga i-deliver. So, overall, yun yung purchasing cycle na pinag-uusapan natin. And then, meron tayong dalawang klase ng purchasing, centralized and decentralized processing.
So from the word itself, of course, madaling maintindihan na pag sinabing centralized, ibig sabihin sa isang lugar lang sila umorder. So pakibasa nga kung ano ibig sabihin ng centralized purchasing para lang hindi kayo antukin dyan. Tanungin nga natin si Aika Graho. Aika, pakibasa naman ako nung centralized purchasing. Okay po, sir. Centralized purchasing may be able to obtain lower prices than decentralized unit if the higher volume was created by combining orders. It enables it to take advantage of quantity discounts offered on large orders. Centralized purchasing may also be able to obtain better service and closer attention from suppliers. Okay, thank you, Aika. So having said that, why do you think a company would select centralized purchasing? Siguro po, sir, para sa akin po, pag company po is malaki na and established na siya, magpo-focus po siguro sila sa centralized purchasing kasi po dito po, pwede po silang umorder ng madami and makaka-discount po sila. Kasi Okay. po, kung marami po yung kailangan ng company nila, makaka-discount po sila pag marami po in-order nila. Okay, that's good. Very good. Correct. Thank you. So actually, gagamitin mo talaga yung centralized purchasing kasi as you will find out later on sa supply chain management, gusto mo rin magkaroon ng partnership with your suppliers. So kapag sa kanya ka lang umu-order, pwede kang magsabi na sa kanya kung ano talaga yung requirement mo. Pwede kang magpa-modify, magpa-customize just for you. Tapos yun nga, sabi ni Aika kanina, is magkakaroon ka ng possibility na makahingi ng mga discounts kung bulk yung i-order mo. So in decentralized purchasing naman, can I hear from, onti natin, Lizelle, can I hear from you? Please read the part on decentralized purchasing. Okay, sir. Wala ka. Decentralized purchasing. Ay, okay na, sir. Decentralized purchasing has the advantage of awareness of differing local needs and being better able to respond to those needs. Decentralized purchasing usually can offer quicker response than centralized purchasing. Okay, so same question with Aika, Lizelle. Why do you think may mga company na pipiliin yung decentralized purchasing? Ano po, sir? Kasi sa sinasabi nga po na nag-advantage po siya para sa awareness and then nakapag-save po siya sa transportation cost po. Kasi nga po, doon lang po sila magpo-focus sa local needs ng isang lugar po. Okay, thank you. That's correct as well. So, sa decentralized naman, ito, namimili sila ng supplier na malapit doon sa kanila. So, pag sinabi kasi decentralized, iba-iba yung pinag-orderan. So, halimbawa, sa centralized, taga Manila ako yung company, isa lang ang o-orderan ko sa Cebu, lahat ng ganitong product, dito ko o-orderin sa Cebu. Lahat ng ganitong product, dito ko o-orderin sa Cagayan de Oro. Kapag naman decentralized, yung mga regional offices, binibigyan nila ng freedom to select kung saan ba sila bibili ng mga requirements nila. So una, nakakatipid sila sa delivery. Kasi kung lahat sa Manila kung dadalhin siya dun sa mga different parts of the Philippines, magkakaroon pa ng cost. Although naka-discount ka nga sa bulk order. Yun naman yung yung trade-off. And then, kapag decentralized naman, may mga local needs kasi yung mga customers natin. So, halimbawa, global company tayo. Kung gagawa ka ng food na naglalagay ng kimchi, so syempre, may mga iba't ibang taste preference yung mga tao. Yung mga Korean, para sa kanila, yung maanghang is sobrang anghang. Na pag tinry ng mga Filipino, sobrang anghang na sa atin. So kung mapapansin nyo, kung pupunta kayo sa Korea for example, yung kimchi nila doon is iba yung lasa versus sa kimchi na nandito sa Philippines. Kasi nga iba yung local needs and possibly iba din yung source of supplies nila. Kaya naging decentralized yung purchasing to match the local needs and para maka-discount din in a way dahil mas malapit nga yung delivery site. Tapos, of course, dahil decentralized, malapit sa'yo, quicker yung response. Kapag meron kang changes or meron kang biglaang order, mas mabilis mo siyang makukuha because decentralized ka nga. Okay? So, I hope naintindihan yung difference ng centralized and decentralized purchasing and importance of the role of procurement and supply chain management.
So ngayon naman, pag-usapan natin yung e-business. Sikat na sikat ang e-business nowadays because of the pandemic. Ang daming naging online seller, lahat online seller na. And ako sa Manila, dahil hindi ako nakakalabas para kumain, bumili na kung ano-ano, gamit na gamit ko yung mga ride hailing apps, yung mga Food Panda, yung mga Grab Food, lahat ng mga yan, lahat ng kinakain ko doon lang galing. Kasi nga, mahirap lumabas. So yung e-business, naging sikat na sikat ngayong pandemic, pati yung payment, electronic na din. So pag sinabing e-business, of course, ang dali niyang i-define. Ito yung mga businesses na gumagamit ng technology, electronic technology in particular, to serve their customers. Tapos, anything that you buy via internet and you sell via internet, tapos dinideliver niyo na lang, ito yung mga e-business. Lazada, ayan, nilagay ko pala example ng Lazada ng 12-12. So, nakapamili ba kayo nun? So, yung mga Lazada, yung mga Shopee, yan, example ng e-business. Ano ba advantage ng mga to? So, of course, kapag electronic yung business mo, kahit saan pwede ka magbenta. Kasi, yung e-business is pwede na rin siyang mag-deliver kahit saan dahil marami na tayong mga courier services. Pwede kang magkaroon ng nationwide or even global presence. Tapos napaka-importante rin dito of course ng supply chain. Kasi kailangan kapag may order, available agad yung order, and kailangan mag-deliver mo siya on time or within your promised turnaround time. So ito yung mga advantage ng e-business. And of course kung may advantage, may disadvantage din. So of course, ang disadvantage is yung mga tao, pag sinabi kasing online, syempre kasi pag online, pagka-order mo, bayad agad, di ba? Kapag hindi COD. So mag-expect sila na dapat mabilis din yung delivery. Kapag hindi mo agad na ibigay, it may lead to customer dissatisfaction. Order fulfillment din. So pwedeng ang daming order, konti lang pala yung products mo. So medyo mahihirapan ka dyan na i-fulfill yung order nila. And then of course, inventory handling. So ito yung mga kadalasan tinaririnig na reklamo sa mga Lazada at saka sa Shopee na yung dinideliver na nare-receive nila ay sira na. Yung nakita nyo yung nag-viral na ano nga pangalan ng courier na nag-viral dahil hinahagis-hagis lang yung mga delivery? JNT. Yung JNT. So ito yung mga disadvantage ng e-business kasi nga hindi sila ang mismo nagde-deliver, ina-outsource lang nila. So yung mga sellers, they run the risk na masira yung mga products nila because of mishandling by a third-party courier. So yun yung mga disadvantage ng e-business. Of course, may mga advantage din naman. So it's really up to you kung paano mo siya i-manage yung mga risk. And wala ganyan na talaga, papunta na talaga lahat doon. In fact, yung SM, yung sister company ng pinagkatrabahuan ko na BDO, nagkaroon na rin sila ng online shopping. Before, ayaw niya ng online shopping kasi nga, ang gusto niya, ang mga customer, pumupunta sa SM para makita mismo yung products. Tapos ang SM kumikita sa positioning ng mga products. So kung ikaw ay bench, kung gusto mong makikita agad ang bench sa loob ng SM, magbabayad ka ng mas malaki. Sa grocery, kung gusto mong nasa harapan ka ng mga shelves, magbabayad ka ng malaki dun sa renta mo. Pag naging online, wala nang ganun. Pero, unfortunately, because of this pandemic, napipilitan na lahat na pumunta sa e-business kasi nare-realize na nila yung importance at saka yung benefits that they can get from doing e-business. But of course, they have to consider the disadvantages as well and manage these risks. Speaking of managing risk, so meron tayo, ito yung sinabi ko kanina na very important na magkaroon tayo ng supplier management. Kasi if we want our supply chain management to succeed, we must take care of our suppliers as well. So kahit na tayo ang customer nila, kapag supplier management, kailangan minamanage din natin kung paano ang relationship natin sa kanila. Dahil nakasalalay sa kanila ang timely delivery ng goods and services and ensuring the quality of the raw materials. So, importante na pipili tayo ng tamang suppliers, mag-audit tayo ng mga suppliers kung sumusunod ba sila sa mga agreement natin. And then, sorry again sa video, okay? And then, of course, kailangan nating gumawa ng mga supplier certification para lang ma-ensure na meron tayong standard sa lahat ng mga suppliers na pipiliin natin. Na pag meron pumasok na bagong supplier,
i-evaluate natin sila kung pasok ba sila sa criteria natin, yung required supplier natin. And then, of course, we wanted to have supplier relationship management and supplier partnership. As in partnership na win-win para sa atin and sa suppliers din. Hindi pa pwedeng isa lang yung masaya. Dapat win-win yung relationship. Okay. In terms of inventory management, napag-usapan na natin to a few weeks ago. So, ang pag-uusapan na natin dito is more on the terminologies. So, inventory velocity is defined as the speed at which goods move through a supply chain. So, kung gaano kabilis ang pag-andar ng raw materials papunta sa final customers at yung inventory velocity. Importante to kasi we wanted to ensure and to find out na nade-deliver natin yung products natin sa customer, sa final customer on time. Another term would be bullwhip effect. Ibig sabihin lang nito, there are inventory oscillations. At lumalaki yung oscillations. Hanapin nga natin ang definition ng oscillations para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng oscillations. Masyadong deep yung point. Okay, according to Webster Dictionary, oscillation is similar to a flow of electricity changing periodically from a maximum to a minimum. So parang ganito siya. So ito yung itsura niya. Yan. Oscillation. Ito yung oscillation. Taas-baba na effect. So sabi dito, ang bullwhip effect, in a bullwhip effect, inventory oscillations become progressively larger looking backward through the supply chain. So kung makikita nyo dito, kapag si final customer, may mga changes na gustong mangyari doon sa final product niya, ang effect niya is palaki ng palaki, palayo ng palayo sa customer. So, kung simple lang yung gusto ni final customer na change, ang effect niyan because of bullwhip effect sa initial supplier natin ay malaki. Ibig sabihin, yung demand variations na nangyayari sa customer, mas tumitindi o lumalaki yung variation pabalik sa supplier. Bakit kaya? Kasi syempre, yung final customer, ito lang ang nakikita niya. Ngayon, kung meron siyang changes na gusto ipagawa, ang dami ng dinaanan niyan. So madami siyang babalikan, madaming changes and variation na possible na mangyari. So that's the bullwhip effect na kailangan din natin i-take note sa inventory management for us to have an efficient supply chain management. Kasi pag nagkamali ka ng isa dyan, ang laki ng effect sa bandang huli. Kaya dapat sa simula pa lang, minamanage na natin yan. And take note of this bullwhip effect. And then vendor manage inventory. Ano ba to? Vendors monitor goods and replenish retail inventories when supplies are low. Ito yung nagkukusa na yung mga supplier. May access sila sa ating ERP, sa ating inventory system. May access sila para kapag nakita nila na umuunti na yung level of inventory, sila na mismo yung magde-deliver sa atin. So mas win-win para sa atin kasi sila meron silang sure benta. Tayo naman, sure tayo na mayroong supplies na nandito agad sa atin. Yung bullwhip effect na pinag-usapan natin. And then order fulfillment. So, can I have someone to read to me the definition of order fulfillment? Keiko, hello. Keiko, good afternoon. Can you read the definition of order fulfillment? Okay, sir. Order fulfillment refers to the process involved in responding to customer orders. Fulfillment time can be an important criterion for customers. It is often a function of the degree of customization required. Okay, thank you, Keiko. Ano kaya ibig sabihin ng order fulfillment? In your own words and understanding, ano ba ibig sabihin ng order fulfillment? Keiko, ikaw pa rin. For me po, sir, yung order fulfillment po is yung yung na-meet mo yung pinaka-gustong product or yung output ng customer mo po. Parang lahat po ng wala ka pong nakalimutan or maling nagawa sa process na habang ginagawa yung pinaka-product po.
Okay, so medyo nakuha mo naman ang definition. Pero ang ibig sabihin ng order fulfillment, ibig sabihin na ibibigay mo ng tama yung ino-order sa'yo ng customer mo. Na-fulfill mo ng tama yung order ng customer mo. So yung ibig sabihin ng order fulfillment. And merong iba't ibang klase ng order na kailangan nating ibigay sa ating mga customer. Depende kung ano yung products or service na binibenta mo. So meron tayong engineer to order. So dito, ito yung mga products na ginagawa natin kung ano mismo yung sinabi sa atin ng customer. So normally, yung mga engineer to order, yung mga construction company. So syempre, kung ano yung gusto ng customer, sila magsasabi kung ano ang eksaktong specs na gusto nila. Engineer to order yon. Kapag naman make to order, merong standard production design na ginagawa. Pero yung final product, pwede pa rin magdagdag yung customer ng specs na gusto niya. So halimbawa, sa damit, wedding gown for example, ang mga wedding gown, mayroong standard na product design ng wedding gown, pero kung ano yung specifics na gustong ipalagay ng bride, pwedeng ilagay yun doon. Kaya siya make to order. Assemble to order naman, yung mga products, available na yung mga parts. I-assemble na lang siya according sa requirement or specs na gusto ng ating customer. So example, mga computers or cellphones. So ayan, may mga parts na yan na nandyan na i-assemble na lang depende kung ano ang requirement ng ating customer. And then lastly, make to stock. Production is based on forecast, usually used in department stores and supermarkets. Fulfillment time is immediate. So eto, yung kapag nag-order ako ngayon, kailangan ibigay mo na agad sa akin ngayon. Kasi wala naman akong specs na kinakailangan. Kapag-usapan na natin yung specs ng unang panahon, ngayon sa make to stock, kailangan ibigay mo na lang sa akin kung ano yung in-order ko. Okay? Any questions? Okay, kung wala ng questions, let's proceed to another topic, logistics. So logistics, ito naman yung movement of the material, services, cash, and information in a supply chain. So kung supply chain, nakita nyo sa diagram kanina, umaandar siya ng isang diretso. Sa logistics, ganun din. Pero syempre, may mga delivery na pinag-uusapan. Delivery, movement na pinag-uusapan sa logistics. So of course, magsa-start, dadalhin ng truck, yung mga raw materials sa receiving department. Si receiving, dadalhin niya sa storage. Si storage, dadalhin niya dun sa factory para magawa siya ng mga factory workers. Pag natapos na yung product, ilalagay sa storage ulit for delivery naman sa mga distribution centers and retail centers para ma-deliver sa ating mga customers. Naintindihan ba yung logistics? Related siya dun sa supply chain, pero ito directly pinapakita or dinidescribe kung paano yung movement. So may mga delivery talaga siya. So sa logistics, ang mga pinag-uusapan dito of course is yung traffic management kasi importante na kailangan makita natin yung order ng yung buong process ng shipment galing doon sa mga paparating na raw materials at saka delivery ng final product papunta doon sa ating mga final customers. So kailangan on time palagi. So may mga ginagamit silang RFID, ito yung napapag-usapan sa mga toll gate, parang ganun yung technology na to. So yung RFID, pinapakita lang dito, yung para kapag binarel yung sticker, alam na nila agad kung nasaan yung delivery. Kung nakarating ba siya on time, o na-traffic siya somewhere. So para makita agad kung, parang GPS, para malaman agad kung nasaan, saang lugar, saang location yung pinapadeliver natin. Okay, so sa logistics kasi, nag-uusap tayo ng mga shipping alternatives dito. Pwede ka kasing mamili ng mga alternatives na binibigay ng mga tracking company kasi minsan may mga discounts silang binibigay. So for example, halimbawa dito sa bibigay nating example, you can choose kung mag-3-day shipping ka o mag-1-day shipping ka. So let's say this example, sabi dito determine which shipping alternative, 1 day or 3 days, is best when the holding cost of an item is 50,000 pesos per year and the 1-day shipping cost is 2,000 and the 3-day shipping cost is letter A, 1,750 or letter B, 1,500. So doon muna tayo sa letter A. Sabi dyan,
Ang holding cost daw 50,000 per year. Kung ang pipiliin mo ay 1-day shipping cost, 2,000. Kung 3-day shipping cost, 1,750. So sa 3-day, makakatipid ka ng 250 pesos. 2,000 minus 1,750. So tingnan mo ngayon kung saan ka ba talaga makakatipid, sa 1 day o sa 3 days. So kumpara mo siya doon sa holding cost. So kung ang holding cost ay 50,000 per year, nakatipid ka ng 2 araw kung mag-1 day shipping ka, kasi 3 minus 1. And then yung holding cost mo dun sa additional 2 days, kung 3 days shipping cost yung pipiliin mo, 50,000 divided by 365 kasi yearly yung 50,000 times 2. Kaya siya 2 over 365. 50,000 times divided by 365 times 2. So additional 2 days holding cost is 273.97. So ito daw yung additional na holding cost na babayaran mo, 273.97. Eh ang natipid mo lang dun sa 3-day shipping is 250. So in short, pag ganito, ang pipiliin mo yung 1 day na lang. Kasi sa 1 day, gumastos ka man ng 2,000, 50,000 lang yung holding cost mo. Sa 3 days kasi, nakatipid ka nga, 1,750, pero may dagdag kang 273.97 na holding cost. Kaya ang pipiliin natin is yung 1 day alternative. Naintindihan ba? Jelaine o Rubio, naintindihan ba yung example natin? Bakit yung 1 day yung pinili? Opo, sir. Any questions? O naintindihan mo na talaga siya? Walang question? Okay. Yung letter B naman, ganun din. Sabi kasi sa letter B, 1.5 yung cost ng 3-day shipping. Eh kung 1-day shipping na 2,000, makakatipid ka daw ng 500. Pero, yung additional 2 days nga, di ba, may dagdag ka na 273.97. So ano ang cost savings mo dito? Yung 500. So ang pipiliin mo dito, yung 3-day alternative na lang. Kasi nakatipid ka ng 500, kahit na magdagdag ka ng 273.97, mas malaki pa rin yung natipid mo. Kaya yung 3-day alternative yung pipiliin mo in this example. So ayan yung mga evaluation of shipping alternatives. I hope you were able to grasp the new information. Suggestion ko pa rin, balikan niyo itong ating discussion and yung PowerPoint para mas maintindihan nyo later on. Okay? Any questions? Wala ba? Okay, so kung walang questions, let's proceed with strategic sourcing. So ano ba yung strategic sourcing? Ito yung i-analyze mo yung buong procurement process kasi gusto mo na nakakatipid ka. Alisin mo yung mga waste, yung mga non-value added activities, alisin mo. Parang lean strategy. So kailangan alisin mo yung mga waste, magtitipid ka, i-reduce mo yung cost para mabawasan mo yung risk and ma-increase mo yung profits. So paano ba magkaroon ng effective supply chain? Siyempre, kailangan magpaplano ka, itingnan mo kung saan mo kukunin yung mga supplies, gagawin mo na yung products, i-deliver mo na yung products, and then ima-manage mo yung mga returns kung meron man. Yung mga returns na may defect daw o hindi nagustuhan ng customers. So in managing the returns, these are the things that we can do para hindi kasi maiiwasan talaga sa isang business na may mga products ka na hindi maganda yung quality na kailangang ibalik ng customer. So ano bang pwedeng gawin natin as operations manager? We can do reverse logistics. This is the process of transporting returned items. So gagawa ka ng logistics para ibalik ang product pabalik dun sa ating supply chain. Gatekeeping. So ito naman, bago mo i-deliver, screen mo muna yung return goods para sa mga susunod na panahon, maibibigay mo na lang tama yung goods na binalik sa'yo. Avoidance, of course, iiwasan mo na magkaroon ka ng mga items na binabalik. And then closed loop supply chain. Ano ba yung closed loop supply chain? Sabi dito, a manufacturer controls both the forward and reverse shipment of product. Ibig sabihin, yung company lang mismo ang may access dun sa buong supply chain. Walang ibang pwedeng maging involved. Kumbaga parang siya ang may-ari ng nagde-deliver na trucks, kakilala niya or kasosyo siya dun sa nagsusupply sa kanya,
And then yung mga warehouses, distribution center, siya din ang may-ari or meron siyang ownership doon. So pag sinabing closed loop supply chain, ganun yung ginagawa. And then of course, sa pag-i-implement naman ng effective supply chain, palagi may mga challenges, palagi may mga kukontra, o palagi mayroong mahirap gawin. So of course, these are just some of it. Barriers to integration of organizations, meaning may mga kumukontra, may mga ayaw gawin yun. Minsan naman yung top management mismo, ayaw nilang gawing effective ng supply chain. May mga trade-offs o mamimili ka kung ano ba yung pipiliin mo. And then small businesses, minsan hindi nila talaga ma-apply yung supply chain dahil maliit nga lang sila. So those things na kailangan nating i-consider dahil mga challenges ito kung gagawa tayo ng effective supply chain. So trade-offs naman, ito yung mga sinasabi natin ng trade-offs na mamimili ka. Kasi kumbaga parang pag pinili mo itong isa, pag pinili mo si letter A, may advantage, pero may disadvantage naman. So dapat ang pipiliin mo si B. Pag pinili mo naman si B, may advantage din siya, pero hindi kagaya ng advantage ni A. So ito yung mga trade-off nito. Pili lang tayo ng isang example and then I leave this all up to you to read kasi self-explanatory naman siya. So number 1, for example, na trade-off, lot size inventory trade-off. So di ba pinag-usapan natin doon sa ibang chapters natin yung lot size, kung madami kang i-produce, kung marami kang sa store. So sa lot size inventory trade-off, ang usapan dito is marami ba akong i-order? Kapag marami akong i-order, madami din akong isa-store sa inventory. So, tataas ang aking holding cost. Pero, bababa ang ordering cost ko. Kaso, paano pag hindi naman binili ng mga customer? Di nakatenga lang siya dyan. Baka mabulok siya. Paano naman kung madaming order? Hindi ko agad na ibibigay. So, yun yung mga trade-off na pinag-uusapan dito. One example is lot size inventory trade-off. Another example is yung lead time transportation cost. So, minsan kasi yung mga suppliers, mas prefer nila na pag nag-ship sila, puno yung kanilang truck. Para sulit yung pag-deliver nila, di ba? Kaso, kapag umorder ka naman na puno, yung truck, nakatipid kang transportation cost, ang problema mo naman ngayon, paano nga kung wala kang storage? Kung nabubulok pala yung binibenta mo, baka hindi mo pa siya nabibenta, bulok na siya, so lugi ka na. So those are just some of the trade-offs na pinag-uusapan sa supply chain management. Now, how to accomplish successful supply chain? So of course, kailangan mo dyan ng tiwala. Maniwala ka lang na ang mga partner mo ay gagawin nila kung ano yung pinramis nila, i-deliver nila kung ano yung pinramis nila. Of course, kailangan meron kang effective communication. Information velocity, meaning mabilis dumating yung mga information, mga bagong information papunta sa'yo para maka-act ka agad accordingly. Supply chain visibility, so dapat sana nakikita mo agad yung mga data real time, kung nasaan yung mga order, kung nalabas na ba ng supplier yung order mo. Event management, of course, the ability to detect and respond to unplanned events. Kailangan mabilis kang mag-react, mag-respond sa kung ano man yung changes na nangyayari sa plano mo. And then performance metrics. Pinakamaganda, meron kang metrics para nasusukat mo o nag-gradean mo kung tama ba yung performance. Para at least, kung nagkamali ka, hindi mo na siya uulitin sa susunod. Oh, that's the end of this module na pala. Okay. So before we end, I'd like to ask, meron ba kayong questions? Questions on our topic? Other questions related to the subject, to the requirement? Wala naman. May group 8 ba dito na present sa atin? Lobos, Romano, Collado, Ramos. Yes, sir. Ayan. Group 8 yung magpe-present ng case later. Group 4 meron ba? Group 4, Pejoro, Grueso, Santander, Hualde. Si Grueso nandito, nakita ko. Okay. So, any questions? Any questions so far? Wala?